Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 1, Day 2. So magpapatuloy tayo doon sa topic natin tungkol sa kapanganakan ni Kristo. Sa mga Bible verses natin ngayon ay Matthew 2, 4-6. And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. And they said to him, In Bethlehem of Judea, for it is written through the prophet, And you, Bethlehem, land of Judah, by no means are you the last among the princes of Judah, for out of you shall come forth a ruler, one who will shepherd my people Israel. So itong verse na binasa natin ay pagpapatuloy ng verse na binasa natin kahapon, kung saan yung mga magi, pagkatapos nilang makita yung bituin ni Kristo, ang ginawa nila, imbis na gamitin nila yung bituin para gabayan sila kung saan nandoon si Jesus, yung baby Jesus. Imbis na ganon, ang ginawa nila, pumunta sila sa Jerusalem. Kasi yung concept nila, King of the Jew. So, ang sentro ng mga Jew ay ang Jerusalem. Amen. Kaya doon nag-inquire sila. At doon nalaman nila na si Kristo ay ipapanganak sa Bethlehem, hindi naman sa Jerusalem. Kasi wala silang alam eh. Ang alam lang nila, itong ipapanganak ay hari ng mga Hudyo. Kaya ang pinakasentro ng mga Hudyo, lalo na yung mga religionists, ay yung Jerusalem syempre. Kaya dun sila nagpunta. Kaya dito sa Bible verses na binasa natin, nakita natin na nag-inquire sila. At nung na-inquire nila, okay, siyempre ang mga tao dito magagaling. Alam nila yung Biblia. At nakita nila sa Scripture, na sa pamamagitan ng mga propeta na sinabi, yung Kristo ipapanganak sa Bethlehem. Ayan. Ibig sabihin, alam na nila. So, kung minsan meron kang star, kaya lang, parang kulang kasi wala kang knowledge eh. Kailangan mo rin ng Biblia para makasiguro ka. So, gano'n na nangyari dyan. Kaya mula sa between at sa pamamagitan ng Scripture, ito mga magi, nahanap nila ang Panginoon. So, dalawa yung pinag-combine. Yung between ng Panginoon at yung Scripture. So, nung magkasama yan, wow, ibig sabihin, accurate mismo dun sa lugar na kung saan pinanganak ang Panginoon, nakarating sila, nakita nila. Kaya kahapon, binanggit sa atin, both. Kailangan mo ng Biblia, kailangan mo rin ng bituin. Yan ay ang pangitain kung saan mo matatagpuan ang Panginoon. Yan ang buhay na pangitain. Okay, so magbabasa na ako. Jesus was born in Bethlehem. The strange thing, however, is this. Far away from the so-called Holy Land, far away from the genuine religion, far away from the temple, far away from the Jewish religious center, far away from the priests and scribes, the scribes, the Pharisees, and all the religious people, was a star showing something of Christ in a heathen land, far away. So far away from religious world, people, place, far away. No, sapagat ang lugar ng Bethlehem ay malayo sa mga ganyan, mga teritoryo ng mga religious na tao ng panahon noon. Amen. The first case of finding Christ in the Scriptures was not by the Bible,
The Magi did not have any Bible knowledge. They did not have a Bible. They did not even have a Bible. Sipin mo yung unang pagpapakita ng Panginoon, no, ay hindi niya ginawa sa mga tao merong Biblia, kundi sa mga pagano, mga heathen, na hindi alam ang Biblia. At wala nga Biblia yung mga yan pero sila pa rin yung nakakita sa Panginoon. Kaya lang nahaluan niya ng inquiry, na sila ay nagtanong doon sa mga taong merong Biblia. Pero ganun pa man, makikita natin na ang talagang direksyon ng pagpapakita ng Panginoong Hesus ay hindi doon sa mga taong merong hawak ng Biblia, kundi sa mga heathen, mga pagan, pagano. So yan yung ayon sa pagsasaayos ng Diyos. At yun naman ang nangyari. Those chief priests and scribes knew the Bible so well, but the Lord did not go to them. He went far away to the heathen land to reveal this matter to some pagans, not through the scriptures, but through something which human hands cannot touch, a heavenly star. So, ang paraan ng Diyos ay hindi yung Biblia na pwede mong hawakan, kundi sa pamamagitan ng bituin na hindi kayang hawakan ng tao. So, yan ang naging gabay para makita ng mga heathen yung baby Jesus. Amen. Amen. We may have the Bible, yet we may miss the star. To hold the star in our hand is easy. No. So, to hold the book in our hand is easy. But to wait and look unto the star is rather difficult. We simply do not know when and where the star will appear. So, dito binigyan ng pansin yung star. No, bagamat sinasabi natin mahalaga rin yung Biblia, pero pinakita sa atin, okay, na ang pamamaraan ng Diyos ay ang isang bagay na hindi kayang hawakan ng kamay mo. Yung Biblia, kaya mo siyang hawakan. Pwede mo siyang pag-aralan. Pwede mo siyang buklat-buklatin. Pero ang pamamaraan ng Diyos, hindi ganyan. Isang bagay na hindi mo kayang hawakan, yan ay ang bituin. Na ang ibig sabihin, hindi siya touchable ng kamay. Ang touchable ng kamay natin ay mga bagay na material. No? Pero itong bituin, hindi kayang i-touch ng kamay mo. No? Na ang ibig sabihin, yan ay tumutukoy sa pangitain na sa panahon ngayon, pwede ko sabihin, ang pangitain ng Panginoon ay nasa espiritu natin. No? Yan ang ating star ngayon. Diyan nandyan ang Panginoon. Diyan mo siya makikita. Diyan mo siya mahihipo. Hindi mo siya mahihipo ng kamay mo na katulad ng Biblia. No, sapagkat siya ngayon ay nasa espiritu natin. Okay? Amen. We may have the Bible, yet we may miss the star. Amen. To hold the book in our hand is easy, but to wait and look unto the star is rather difficult. We simply do not know when and where the star will appear. Tama naman. No, yung star, basta ayon sa panahon, magpakita sa kanila. Hindi mo alam kailan magpapakita yan. No, kaya yan ay nagpapakita, no, sa panahon na hindi mo inaasahan. Ganun yung pagpapakita. Amen. Amen. We may study the scriptures and obtain a degree in those studies, and we may learn all that the Bible has to say about Christ, but we simply cannot determine where the star will come. So iba pa rin yung yung mga pag-aaral. Ngayon may mga seminary. Ang pinag-aaralan niyan ay Biblia. Diba? Aral ng Biblia. Subalit hindi naman nangangahulugan na dahil nag-aaral ka ng Biblia,
Masusumpungan mo yung star dyan. Ang star ay star, ang Biblia ay Biblia. Magkaiba yan. Magkaiba yan. Pero ang direksyon, ang direksyon ng star ay si Kristo. Talagang sure yan. Sure na pag yung star na nakita mo, mas sigurado siya na dadaling ka niya sa Panginoon. Amen. The book was with the Jewish people, the religious people, but the star appeared to the heathen. Have you seen this? We may think that the star should have appeared to those priests praying in the temple, but it appeared to some pagans far away from the temple. Amen. So ito naman pinapanggit sa atin na madalas yung ating konsepto nagkakamali tungkol sa mga bagay ng pagpapakita ng Panginoon. Ang konsepto dito, ang natural na konsepto, ang Panginoon ay makikita sa templo, sa Jerusalem. At dyan siya pinanganak. Yun ang konsepto ng tao. Pero hindi ganon. Di ba? Ito ay nagpakita sa isang lugar na malayo. Yan ay ang Bethlehem. So today's reading, we all need to see this star. What is the star? The star is the living revelation, the living vision, not the dead knowledge of the scriptures in the letter. What we need today is not merely Bible knowledge, but a heavenly vision, the instant vision, the living vision, the vision that human concept cannot touch. So ito ang kailangan natin ngayon. Ano ang kailangan natin? Ang ibig sabihin ng star ay buhay na pahayag. Buhay na pahayag. Isang buhay na pangitain. Hindi natin kailangan ng mga patay na titik. Hindi yan. Ang kailangan natin ay hindi mga kaalaman, kundi isang makalangit na pangitain. Ang mga kagyat na pangitain, buhay na pangitain, pangitain na hindi ayon sa konsepto ng tao. So yan ang kailangan natin ngayon. Kasi itong panahon na to, talagang itong mundo talamak ng relihiyon eh. Mga makarelihyosong konsepto. Ang daming relihiyon ngayon. Di ba? Pansinin ninyo. Ang mga tao nakafocus sa Biblia. Matuto, malaman, magpasa, at magdebate. So yan yung mga nangyayari ngayon. At nagtatalo-talo. Nagtatalunan nila at nagpapagalingan sila. Para bang sila, mga mga nagbo-boxing sa ring. So laban-laban. So ganun ang mundo ngayon. Pero maski na manalo ka diyan, mapatunayan mo magaling ka. Asan si Kristo? Asan si Kristo? Asan ang vision mo para makita mo ang Panginoon? Tandaan natin, ang Panginoon ay buhay na persona ngayon. Hindi siya patay na letra. Hindi siya isang karunungan. Hindi siya mga bagay ng kaalaman. Kundi siya ay isang persona na pwedeng makita ng tamang tao. Diba? So ano ba mahalaga? Karunungan o yung persona ni Kristo? Ang persona ni Kristo, siya mismo, walang katumbas. Walang katumbas. Wala kang pwedeng ihilera sa Kanya. Kaya pinakikita sa atin ang mas higit na kailangan ngayon. Isang buhay na pangitain at pahayag. Amen. So to know Christ today is something living, not according to the knowledge of the Bible in dead letters, but according to the living heavenly star. We cannot circumscribe, confine, or restrict the Lord with our religion. When we insist that we are right and others are wrong,
the Lord may leave us and go to the ones who are wrong. Amen. So yan yung panahon, pwede natin sabihin kung ilalarawan mo yung panahon nung pinanganak ang Panginoon. Para sa mga Hudyo, sila lang ang tama. Meron silang Biblia, meron silang kaalaman ng Biblia, meron silang pangako, na itayo nila yung templo, na naniniwala sila, doon nila mahahanap ang Diyos, nandun sila sa banal na lungsod, ang lungsod ng Jerusalem. Nandyan yung mga saserdote, yung mga pinunong saserdote, nandyan yung mga eskriba, mga pariseo, mga matataas na saserdote nila. Ang dami, kumpleto. At nandyan yung mga ritual, yung mga pagsasagawa ng mga forma ng mga ginagawa nila. So, ganyan ang nangyari nung panahon na yan. Okay. Pero, hindi mo nga maintindihan. Bakit itong Kristo, ang anak ng Diyos, ang buhay na Mesaya na tagapagligtas ng mundo, ang isa na pinangako sa kanila, di ba, ay hindi pinanganak sa lugar nila. Kundi sa isang lugar na malayo sa ganyang lugar. Malayo. Kaya yung konsepto ng tao na makarelihiyoso, mag-ingat kayo. Amen. Numbers 24:17. There shall come forth a star out of Jacob, but this star did not appear to any of the people of Jacob. The star out of Jacob appeared to the pagans. O, tingnan ninyo. Diba? Sabi niya, yung star ay magmumula kay Jacob. Tama naman yung humanity ng Panginoon. Nagmula kay Jacob yan. Yan ay nanggaling sa Israelites, yung kanyang lahi. Kasi yung kanyang mga magulang, sila Mary, sila Joseph. Okay, mga Israelites yan. So, pamilya sila ng Israelites. At tama naman yung prophecy na siya ay manggagaling mula kay Jacob. Kaya lang, nung pinanganak siya sa lugar ng Hitin at mga Hitin, mga pagano ang nakakita sa kanya. So yung katuparan kasi ng mga propesiya sa Biblia Sa English ginagamit natin yung sneaky. Ibig sabihin madulas siya. Hindi mo siya basta makikita ng iyong normal na konsepto, yung natural na konsepto. Hindi mo siya malalaman, hindi mo siya makikita. Okay. Ibig sabihin, tumatalili siya sa mga konsepto ng tao. Ano masasabi mo dyan? Ibig sabihin, yung Panginoon, hindi siya religious. Yun lang ang masasabi ko. Hindi siya religious. Ang religious ay hindi niya naging daan. Nung dumating siya, ibig sabihin, dumating siya sa ibang paraan na hindi paraan ng religion. Amen. Now consider what the Magi did. They saw the heavenly star and they followed it. But they made a great mistake. Diba? So yung mga Magi, nagkamali talaga sila dyan. Dapat hindi sila pumunta sa Jerusalem. Meron na silang star Yung star na yan, sapat na yan para maggabayan sila doon sa lugar na kung saan nandoon ang Panginoon. Sapat na. Yung between, sapat na yan. Kaya lang, ito mga Magi, meron din silang religious concept. Di ba? May star na sila. Bakit sila pumunta ng Jerusalem at nag-inquire pa sila doon? Kaya yan ay isang malaking pagkakamali ng mga Magi. So, maski yung matatalinong tao, nagkakamali din. So, walang matalino. Kung tutusin, nagkakamali din ang matatalinong tao. Dahil saan? Dahil sa natural na konsepto. So, madalas yung kamalian natin, nanggagaling siya sa mga konsepto natin. Diyan tayo nagkakamali.
Hindi tayo tumitingin sa Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa kanyang buhay na paggabay sa buhay natin. No, nababaling tayo sa mga natural na konsepto, mga makarelihiyosong konsepto. Kaya nagkakamali tayo. Amen. They realized that this star signified the King of the Jews. Therefore, they reasoned that they should go to Jerusalem and inquire of those who would have knowledge of such matters. Actually, pag tinignan mo, parang tama naman yung mga Magi. Hindi nila alam kasi kung saan ang eksaktong lugar saan ipapanganak ang Panginoon. Bagamat meron silang bituin. Pero alam nila na itong mga Hudyo, magagaling ito. Lalo itong mga saserdote, mga Pariseo, mga Saduseo, magagaling yan. Alam na mga nitong mga mago, alam nila yan. Kaya upang mapadali ang kanilang paghahanap, dumaan sila sa Jerusalem para mag-inquire. Pero sinasabi natin, mali yung ginawa nila. Dapat hindi na nila ginawa yun. Amen. Amen. O ito, their going, as we know, caused much trouble. O yan. I do believe that if they had not turned to their natural concept, but continually look away to the star in the sky, the star would have gone before them all the time, leading them directly to the place where Jesus was. They need not have gone to Jerusalem. Oh, so yun yung nangyari. Nagkamali sila. Dumaan pa sila sa Jerusalem at ito ay nagsanhi ng malaking problema at gulo. Amen. Ito, pakinggan nyo. They were thoroughly wrong and caused many young and innocent lives to be taken. So yan yung sinasabi natin. Dahil sa pagpunta ng mga Magi dito sa Jerusalem para mag-inquire, ito ay nagsanhi ng kamatayan ng maraming mga inosenteng tao dahil dyan. So alam niyo yung kwento, di ba? So kung hindi nyo alam, ganito kasi yung nangyari. Bakit maraming namatay doon sa pagkakamali ng Magi? Kasi nung pumunta sila ng Jerusalem, nalaman ni Herod na pinanganak na pala yung hari ng mga Hudyo at nabagabag siya. Kasi hari siya eh. Nang ibig sabihin, itong pinanganak, papalitan siya nito. Kaya nagka-problema siya. No? Kaya ang ginawa niya, actually, maitim yung kanyang budhi eh. Gusto niya ipapatay ang Panginoong Jesus. Kaya lang, hindi niya sinabi. Ang sabi niya, pag nakita niyo yung baby Jesus, dumaan uli kayo dito at ipaalam niyo sa akin para makapunta din ako doon at makapagsamba rin ako. Pero kung tutusin, hindi ganun ang plano niya. Hindi ganun. Kundi balak niya patayin yung baby Jesus. Kaya nanganib yung buhay ng Panginoon dahil sa pagkakamali nitong mga Magi. At hindi lang yan. No, dahil sa panaginip, nabigyan ng instruction yung mga Magi na huwag nang bumalik ng Jerusalem at ipaalam pa kay Herod na pinanganak ang Panginoon. So nung naramdaman ni Herod na niloko siya ng mga Magi, hindi na bumalik. Yun, nagalit siya. No, at para makasiguro siya na mapatay ang Panginoon, nagbigay siya ng utos na lahat ng mga bata, mga sanggol na pinanganak mula nung nag-inquire yung Magi ay patayin. Daming bata pinatay dyan sa lugar na yan. Mabuti na lang nagbigay ng instruction yung anghel kila Mary at Joseph na ialis na nila yung bata mula sa lugar na yan. Kaya inalis nila. Dinala nila, naglakbay sila ng hating gabi para mailigtas ang Panginoon. At lahat ng gulong ito nanggaling sa pagkakamali nitong mga Magi. Ay, nako.
Amen. Okay, at least, actually, hindi naman din Italia dito yan. Pero yan ang nangyari. Magbasa kayo para makita ninyo yung mga sinasabi ko. Amen. Amen. Okay, so the Jewish religious leaders had the knowledge, and the Magi had the vision. Nevertheless, those who received the vision made a great mistake, and apart from the divine intervention. So yung divine intervention, ito yung anghel na nagpakita kila Joseph at Mary na pinaalis na sila doon. So apart from the divine intervention, would have caused the loss, okay, of the little child Jesus. Nanganib ang Panginoon dyan. Kapag kung hindi siya inalis nila Mary at Joseph, ang Panginoon napatay din dyan. Kasi lahat ng bata pinatay. Kakatakot, kakaawa. Isipin nyo. At lahat ng ito ay dahil sa pagkakamali ng Magi. Kaya, huwag tayong basta't magtiwala sa ating mga konsepto. Mga makarelihyosong konsepto na nagdadala sa kapahamakan. Amen. Amen.